pag-aalinlangang. Tumalon sa swimming pool para iligtas siya dahil sa matagal na kakulangan ng oxygen, nawalan na ng malay ang campus beauty. Nag-alala ng husto ang binata, sinigawan niya ang mga estudyante na huwag magkumpol-kumpol para makadaloy ang hangin. Nang makitang humihinga pa ang campus beauty, agad-agad niya itong binigyan ng CPR nang makita ang ginagawa ng binata. Hindi natuwa ang girlfriend niya sa tabi at agad siyang pinigilan, napakadelikado ng sitwasyon ngayon. Wala nang pakialam ang binata at sinabihan ng girlfriend na tumabi at nagpatuloy sa pag-rescue sa campus beauty. Dahil sa profesional na pamamaraan ng pag-rescue ng binata, sa wakas ay nagkamalay na ang campus beauty dahil sa pagsigaw sa kanya kanina ng binata. Sobrang nagalit ang girlfriend at pinagmumura ito ngayon, hindi natakot ang binata sa girlfriend niya. Sinabi niya sa girlfriend na gawin ito ang gusto niya, hindi na niya ito pagsisilbihan. Pagkatapos magsalita, binuhat niya ang campus beauty papunta sa klinik para magamot, na lalong ikinagalit at ikinahiya ng girlfriend. Sumigaw ang girlfriend na pagsisisihan ito ng binata. Ginawa ito ng binata dahil alam niyang niloko siya ng kanyang girlfriend. Kaya sinamantala na niya ang pagkakataong ito para makipaghiwalay sa kanya isang araw, nakapila ang mga estudyante para sa tanghalian. Dahil walang pera ang girlfriend at ang bestie niya, hinihintay nilang dumating ang binata para magbayad. Nakita nilang dirdiretsong naglakad ang binata. Nagyayabang pa ang girlfriend, iniisip na babayaran siya ng binata. Sinabi ng binata sa ale sa kantin. Bigyan niyo po ako ng lahat ng putahe. Ang walang hiyang girlfriend ay sinabihan ng binata na sa harap ng mga kaklase. Lumuha dito at humingi ng tawad, at bayaran ng pagkain niya tulad ng dati, at sa kanya pag-iisipang patawarin ito. Sige, babayaran ko. Buti naman at alam mo ang lugar mo, nagutom ako sa swimming competition kanina. Kaya nag-order ako ng maraming karne. Bayaran mo na. Pero ang sabi ko, ililibre ko ang lahat ng estudyante dito. Maliban sa iyo at kay Wang Xiaoshan. Mga kaklase, kung anong gusto niyong kainin ngayon, kumain lang kayo hanggang mabusog, sagot ko bilang class president. Ang galante ng class president. Ang ginawa ng binata ay nagpasaya sa lahat ng estudyante, habang ang girlfriend naman ay galit na galit. Sinabi ng tusaw niyang bestie na wala siyang dalang pera ngayon at pinakiusapan ng girlfriend na bayaran muna siya. Pero ang girlfriend ay walang-wala ni isang kasing. Kaya wala siyang nagawa kundi isa uli ang pagkain at napag-alitan pa ng husto ng ale sa kantin. Bus na napahiya ang girlfriend simula nang iligtas ng binata ang campus beauty. Nagustuhan na ng campus beauty ang binata habang kumakain, kusang lumapit ang campus beauty para makisabay sa binata. Bilang pasasalamat sa pagligtas sa kanyang buhay, ibinigay ng campus beauty ang kanyang malaking hita ng manok sa binata. Pero nakagatan na ito ng campus beauty, medyo nandidiring ipinakita ito ng binata sa kanya. Sobrang napahiya ang campus beauty, aabutin niya sana ito pabalik, pero bigla na lang itong kinagat ng malaki ng binata. Hindi na kinaya ng girlfriend sa tabi ang kanilang paglalambingan. Sa galit, lumapit siya at ibinuhos ang kanyang pagkain sa ulo ng campus beauty, sinisigawan itong layuan ang binata. Sinabi niyang boyfriend niya ang binata at huwag itong agawin, kung hindi ay makikita nito ang hinahanap. Biglang nagalit ang binata, tumayo at sinampal ng malakas ang girlfriend. Galit na galit ang nasampal na girlfriend, nagbantang makikipaghiwalay sa binata at ipapabugbog sila sa school bully. Wala nang pakialam ang binata sa girlfriend at hinayla ang campus beauty para magpalit ng damit. Mabilis na nahanap ng girlfriend ang school bully. Pinakiusapan niya ang school bully na turuan ng leksyon ng binata. Nagbayad ang school bully ng ilang daan para kumuha ng ilang siga-siga sa labas. Pinakiusapan niya ang mga siga na bugbugin ng binata bukas para hindi ito makasali sa college entrance exam. Huwag kang mag-alala, Master Zhang. Sisiguraduhin kong babaliin ko ang dalawang kamay niya, para hindi na siya makapagsulat. Inakala ng girlfriend na tapos na ang binata, at palihim siyang natutuwa. Kinabukasan, habang papunta ang binata para sa college entrance exam, hinarang siya ng ilang siga sa gate ng eskwelahan. Nagmamadali ang binata kaya sinabi niya sa mga siga na huwag nang magsalita pa at sabay-sabay na siyang sugurin. Hindi inasahan ng mga siga na ang binata pala ay marunong makipaglaban. Sa ilang suntok at sipa lang, pinabagsak niya ang mga siga. Mayroon pang mahigit 4 na minuto bago magsimula ang exam, kaya aabot pa ang binata. Habang nagyayabang ang girlfriend at ang school bully na hindi na makakarating ang binata. Biglang dumating ang binata sa classroom, tunay ngang magaling sa ACADS at sa labanan ng binata. Wala pang 10 minuto ay ipinasa na niya ang kanyang papel. Magpapasa na ako, estudyante, kalahating oras pa lang ang nakalipas sa exam.
Hindi mo ba i-review ng ilang beses? Ning Hao, maaga pa, i-check mo muna, huwag kang magmadaling magpasa. Huwag kayong mag-alala, ang top-notcher sa college entrance exam ngayong taon ay walang iba kundi ako. Akala mo ba kung sino kang henyo? Top-notcher pa, manalamin ka nga muna. Top-notcher Ning Hao, paglabas ng resulta ng exam, i-announce ito real-time sa eskwelahan. Sa oras na yun, hintayin mo lang na mapahiya sa harap ng buong eskwelahan examination room ito. Kung mag-iingay ka pa, lumabas ka na. Sigurado ka bang magpapasa ka na ngayon? Opo. Iwanan mo ang papel mo. HMM. Dahil sa kuryosidad, kinuha ng proctor ang test paper at tiningnan, at natulala nang makitang lahat ng sagot ng binata ay tama. Pagkalipas ng ilang araw, lumabas na ang resulta, nagtipon-tipon ng mga estudyante sa field para sa awarding. Mga estudyante, mayroon tayong ilang mahalagang bisita ngayon. Sila ang mga reporter mula sa Jinghai Television. At ang chairman ng Zhang Group, salubungin natin sila ng isang masigabong palakpakan. Kuya, di ba tatay mo yan? Magandang araw, mga estudyante. Kinakatawan ko ang Zhang Group na yun dahil ang inyong paaralan ay nagkaroon ng isang top-notcher. Nagbigay ito ng karangalan sa buong Jinghai City dahil galing siya sa ating eskwelahan. Ang Zhang Group ay handang magbigay ng 10 milyong cash. At isang CV Villa na nagkakahalaga ng 30 milyon bilang gantimpala sa top-notcher na ito. Wow! Ang laking pera, Diyos ko, hindi pa ako nakakakita ng ganito kalaking pera sa buong buhay ko, uy, Master Zhang. Ang galante naman ng tatay mo, siguradong para sa iyo yan, at nagimbita pa ng TV station para i-interview ka. Siyempre naman mayaman ang pamilya ni Master Zhang. At magaling pa sa pag-aaral, siguradong siya ang top-notcher, narinig mo ba? Hindi porket mabilis kang magpasa, ikaw na. Ako ang magiging top-notcher, Ning Hao, nakita mo. May mga bagay na itinakda na mula pa sa kapanganakan si Master Zhang ay isang taong hanggang tingin ka na lang habang buhay. Paano mo nalaman na siya ang top-notcher ngayong taon? Kung hindi si Master Zhang, baka ikaw. Oo, ako nga. Dahil ganyan ka kakumpiyansa, maglakas loob ka bang makipagpustahan sa akin? Kung sino ang matalo, sa harap ng buong eskwelahan, at ng Jinghai Television. Luluhod at tatawaging lolo, payag ka ba, Li Hao? Huwag kang mag-alala, aking dakilang kontrabida. Sige ba? Dahil gustong-gusto mong maging apo, pagbibigyan ka ng lolo mo. Susunod, i-announce na ang mga resulta. Ika-10 pwesto, si Pang Fasheng, 572 puntos, nakakuha ko ng 572 yehe. Ika-9 na pwesto, si Pang Xiaoying, 576 na puntos, sayang, konti na lang sana, 600 na. Ika-8 pwesto, si Zhu Yanfei, o ika-5 pwesto, si Yao Hongbo. Susunod, ang pangalawang pwesto, si Liu Moxu, 635 puntos. Pangalawa. Ning Hao, narinig mo ba? Nakakuha ko ng 635 puntos, talagang naka 600 ako. Ang galing. Master Zhang, siguradong ikaw na ang first place, hey. Hoy, maghanda ka ng lumuhad at tumawag ng lolo. Mga manonood, ang pinakaabangang top-notcher ng taon ay malapit nang i-announce. Mangyaring abangan ng top-notcher ngayong taon ay si... Aha.